Sabi nga nila. But anyway, gusto kong sabihin sa inyo guys ang bagay na ito. Itong run ng truck na ito mula Montreal to Manitoba, Manitoba to British Columbia ay napakagandang takbo. Guys, good morning. Babalikan lang kay Tracker. Andito na tayo sa huling delivery natin sa load na to. At natapos na rin na tayong na-unload. Ngayon, punta ako dun sa sa dito. Sa aking trailer, i-check ko sa loob kung may laman pa. Wala, tara. Off natin yan. Make sure natin walang laman bago tayo umalis, kasi kapag may laman yan, pupunta tayo sa pickup natin, papatay na. Wala na. Hindi mo alam, may laman pa pala. Ayun, wala na, imting-imti na tayo. Pulutin ko na lang mamaya yan, itapon ko yung mga yan. Guys, tara, punta tayo ng Montreal. Ilan pa ba ang krudo nito? Kalahati pa. Patay naman, kaya okay din. Alright. Reviewin natin yung guys, yung papel. Mayroon silang less short, sabi. Mayroon silang note dito nung nakalagay na inspection required, less short. So 444 yung quantity na dapat matanggap nila. Ang na-receive lang nila guys is 443. Short yata sila ng isa. Ito total total 1. Kaya mayroon siyang note dito na less ang isa. Short sila ng isa. Ito wala tayong magagawa dyan. Ngayon papadala ko na sa dispatch ko to sa namin para makita nila yung dito, at sila nang bahala makipag-coordinate dyan. Tapos yan. Ngayon pagkatapos nito guys, bibiyahin na ako, punta na ako ng Montreal kasi bukas ang pick up ko doon. Montreal, mula dito hanggang Montreal 650 miles kalayo, kaya medyo malayo-layo yung biyahiin natin. Isang maghapon tayo, tapos bukas ang pick up ko. Yes, picturean ko lang ito, tapos larga na tayo. Ipadala ko lang sa kanila. Kasi ito yung proof of delivery, para sa ganun oras na naipadala na, sila nang bahala sa trabaho naman nila, para sa ganun makasingil sila. Ayan.
Meron silang apps na binibigay sa amin guys. Pinapagamit sa amin yung apps. Tapos pipicturean lang. Tapos isi-send mo na sa kanila. Parang email din ang style. Pero yung apps na ginagamit talagang nakakrop na niya yung ano, yung paperworks. Pagka pinicturean mo siya, nakakrop na niya agad. Parang mag-upload ka lang din ng picture sa Facebook. Parehas lang. Pwede kang mag-upload ng mga kahit 60 picture sa Facebook Dito kahit na ilang file din ang i-upload mo Pwedeng pwede Okay. Tapos send. Alright guys, yan send ko na. Ay, natapos yung ano natin guys. Responsibilidad natin sa pangarga na to na napakahaba. Guys, bago ang lahat, bago ako umalis, tupain ko muna yung natutulugan ko. Yes! Pag may time. Alright guys, yan. Tara. Grabe ka pagi guys, oh. Pagi. Kasi dito na tayo sa highway to, punta ng Montreal. Hindi ng fog ha. Limitado. Foggy. Ito medyo maganda na visibility natin dito guys. Okay, meron pa tayong 10 oras driving. Doon na tayo sa Montreal. Alright guys, once again it's Lakay Trago here, no? Nagbabalik tayo. Ayan, nag 30 minutes break lang ako rito at tapos na yung 30 minutes break ko. At bago tayo lumarga, sa tuwing may pagkakataon, huwag nating kakalimutan na mag-conduct ng initial inspection or brief inspection or en-route inspection, whatever you wanna call it, sabi nga nila. But anyway, gusto kong sabihin sa inyo guys ang bagay na ito. Itong run ng truck na ito mula
Montreal to Manitoba, Manitoba to British Columbia ay napakagandang takbo. Tuloy-tuloy. Kaya wala akong masasabi sa mga nakasunod, no, sa ating video vlog. Kaninang umaga, yun yung pinakalas na delivery natin. Meron tayong kulang na isang box. But anyway, wala tayong magagawa ron kasi siyempre sila yung may-ari ng delivery ko. Hindi naman tayo nagde-deliver, hindi naman tayo yung nag-unload, kaya bahala sila doon. Dispatch ko ng bahalang dumiskarte doon. Pero ang pinopoint ko dito is itong run na nila ito is napakaganda. Guys, tuloy-tuloy itong run na to. Kaya kung subukan nyo ang torque, gusto nyong mag-drive sa torque, ito magandang run ito. Pwede kung Canada only. Pwede kayong mag Canada only kung gusto nyo. Yan. Dire-diretso, tuloy-tuloy ang biyahe. But anyway, ayan. Inspeksyonin natin ang truck at saka pasukin natin sa loob ng trailer. Binigyan na rin tayo ng ng reload natin ng torque. Pipick upin natin yon mamaya, bukas. Andun na tayo bukas magpipick up. Kita nyo after natin delivery kaganina doon sa pinakahuling delivery natin, nag-travel tayo agad-agad. Ito yung ginagawa na natin. Nandito na tayo. Mayroon pa akong isang oras na drive, andun na tayo. Ngayon, ang plano ko, lilinisin ko muna itong loob ng aking trailer since nakahinto naman na tayo. Hindi ko muna bubuhayin, bukas na. Pagka yung malapit na ako mag-pick up. Ito, kailangan ko na. Itatawag ko na talaga sa shop namin. Papalitan ko na to. Baka may inspection pa ako sa karsada eh. Ang dahil dito patikitan pa tayo. Yan. Marami pa naman tayong crudo sa trailer. Maraming dumi doon sa pupulutin ko lang. Especially yung guys. Gas, matigas. Yan. Malambot to okay. Okay siya. Alright. Ilaw sa taas tsaka sa baba. Ayan. Ayun, buksan natin tong loob ng trailer natin. Iano natin kasi baka mama pumalo sa atin, mahampas pa tayo niyan wala tulog. Aksidente pa tayo. May ganyan. Ito yung mga pinutol-putol ko. Nakita niyo naman. Pupulutin ko yan, ilalagay ko sa basurahan ko. Tapos itatapon ko doon. Mamaya kung saan man ako makakita ng ng pagtatapunan ko ng ganyan, guys. Hindi naman masyadong madumi kaya pupulutin na lang natin. Ang ating pangarga is food stop na naman. Pagkain, syempre specialized ng to ang pagkain Marami talagang pangarga ang pagkain ngayon. Malakas tayo kumain Para sa mga tropa na gustong truck driver dito sa mag company driver, mag owner operator, hiring sila ngayon. Itong ruta nila ito. Ang ruta nila ito is ulitin ko, nakapastel sa kanilang Facebook. Meron silang regular run from British Columbia to Manitoba, Manitoba to Quebec, Quebec to Manitoba and British Columbia. Yun, napakahabang miles yan, guys. Kung gusto nyo lang na dito lang sa sa Canada, meron, hindi nyo na kailangan magpa-US. Yun. Tuloy-tuloy pa kamo, katulad din nakita nyo naman na tagalan lang minsan yung mga delivery ko kasi yung customer sila mismo ang nag-a-adjust, hindi naman torque Pero tulad nga ng sabi ko sa mga previous video vlog natin, sa mga nakasunod nag-request na ako ng nag-request na tayo ng
ng layover. Yun. At inaantay ko na lang yung approve ng ng may handle o department ng aming company o ng Turk kung bibigyan ako. I'm sure naman bibigyan ako kasi sabi ng dispatch, customer daw ang nag-adjust. So, kapag customer ang nag-adjust, hindi ang issue ang truck o driver o anuman, equipment, hindi. Bibigyan tayo. Kasi on time naman talaga tayo. Ayun. Ayan guys. Tuloy-tuloy ang biyahe, tuloy-tuloy. Maganda ang kita dito. Ngayon kasi talagang yun ang binibigyan ako ng magagandang biyahe guys. Yan. Alam nyo naman ang Lakay Tracker guys tayo, hindi naman tayo nagpapabricate o gumagawa lang ng mga content para may content lang. Ang main ko ang main content ko tracking sa trabaho ko, sa family pag nasa bahay ako. After that yun, mixed video. Pero hindi ako yung magpapabricate. Sinasabi ko sa inyo totoo, kung gusto nyong subukan mag-apply bilang rito sa sa top, i-try nyo. Ayun, may basurahan dito. Tapon natin dito para hindi tayo kasuhan. Gusto nyo mag-apply dito, apply na. Pero ulitin ko sa lahat, hindi ito ang company namin guys. Hindi sila nag-hire ng hindi sila nag-hire ng outsider. Dapat nandito ka na dapat sa sa Canada ka na kung gusto mong mag-apply dito. Kasi hindi sila nag-i-issue ng LAMIA. Naintindihan ko yung mga followers natin, marami tayong followers diyan sa Pilipinas na gustong makarating ng Canada, pero pasensya na kayo guys. Ang Torque wala pang ganong klase o wala pa silang LMI hanggang dito lang sila kasi hindi naman sila ganong kalaki. Yan. Pero maisasabi ko sa mga tropa na nagsisimula o may konting experience, gusto nyo subukan ng Torque, maganda subukan nyo kasi dire-diretso yung biyahe dito. Para sa akin kasi yun ang na-experience ko. Hindi ako magsasalita ng hindi maganda kasi yun naman talaga na-experience ko. Maganda ang ibinibigay sa akin kaya masaya ako. Yan. Alright, tapos na. Nalinisan natin. Punta na lang tayo dun sa pipikapan natin. Kung pwede tayong matulog doon, doon na tayo matulog para bukas. Okay. Alright guys, make sure natin malamig na guys, malamig na ilaw. Okay, yan, pasok ka na. Okay. Alright, ilaw gumagana. Kikinis ng niya, ang babago. Bagong bago yung mga ng truck niya. Very clean. Very clean. Yun. Ilaw sa taas ni Kordate ayos. Lahat gumagana. Ayun guys, tara, lapitan na natin yung ating pipikapan. Andun na tayo, tamang-tama yan. Bukas, pick up na tayo. Ganap na ako ng tutulugan ko somewhere down the nearby na malapit na doon, truck stop. Alright, let's go. Tapos ang ating tapos ang ating conduct tayo ng at least 8 minutes na safety inspection o en route inspection. Oh, yun. Okay na.
Basta bawat pagkakataon, gawin na natin agad-agad para hindi tayo magkaroon ng problema. Para makita natin lahat. At least kung may problema man dyan na nakita ko, kung sa truck ko man o kaya sa equipment o sa trailer ng torque, may tawag ko na agad-agad. Dito pala. Yun ang maganda. Gulayin natin yung ganun, guys. But anyway, let's go. Tara na sa Montreal. Kung saan tayo pipick up. Sorte. Sabi niyo, sorte. It means exit. Sorte. Sana all alam ang alam mag friends. Turn right on Noto Route Trans Maganda. then keep right. Hi guys. Timbangan. Report when it's flashing, sabi. Ganda ng climate, ah. Running away ng mga truck. Stop muna tayo. Pag binaypas mo yan, habulin ko. Okay. Alright. Wala naman tayong karga kaya no problem. Hindi tayo pull over dyan. Wala naman tayong karga. Not unless ma-random inspection tayo ng police, doon lang tayo talaga may pull over. Kumari kung may nakitang hindi kaaya-aya dyan sa trailer mo, pull over ka dyan. Kapag ka empty ka, pull over ka dyan. Kapag ka loaded ka na merong kang loaded ka na overweight ka, yan, pull over ka dyan. Pero kapag ka wala kang load, katulad natin wala tayong load, hindi kayo pull over dyan kasi wala namang load walang dahilan, at at least talaga meron silang masilip sa'yo or marandom ka. Yun lang. Guys, anyway, meron pa tayong 6 na oras driving. Doon na tayo sa Montreal. Tuloy-tuloy lang ako. Yes! Alright guys, ayun, nagbabalik tayo. We are here now. Montreal, Quebec. We are arrived to Montreal, Quebec. Yes! Ayun na yung border nila. Hindi na ako ihinto. Walang space. Yan. Tapos sa kabila, New Brunswick. 5 more hours to drive pa, doon na tayo. Alright. Bukas ang pick up natin.
akong drive ngayon. Maghahanap ako ng pagpapaliguan ko. Tagal ko. Mag-apat na araw na ako dinaligo guys. Guys ha, wala tayong ano ngayon sa truck ha. Wala tayong problema. Wala siyang check engine, which is maganda. Activation 105 km per hora. Kailangan din natin maghanap ng pagpapakurduhan. Nakatakbo ko ng almost 1,500 miles na mula nung nagpakrudo tayo sa Kingston, Ontario. Hanggang ngayon 4 na araw ko na yung crudo ko. Ayun, malapit na rin ako sa MT, kaya maghanap na tayo dito kasi problema rito. Mahirap maghanap ng pakruduhan dito. Yung sa ginagamit namin gas, pang gasolina, hindi pwede rito. Hindi pwede sa East Coast, hindi pwede sa New Brunswick, Nova Scotia, hindi pwede. Lahat dyan parte hindi pwede. Dito lang magsimula sa Montreal, Quebec dito. Papunta na yun, doon sa hanggang British Columbia yung gumagana pagpapakrudo namin. Hanap tayo ng pagpapakrudoan. Maliwalas ang panahon. Maganda magmaneho. Sana makalod tayo bukas at makauwi na rin tayo. Sakto, kung sakali man 15 days tayo sa karsada. Umalis ako ng Auno. Pag nakarating tayo ng Winnipeg sa Lunes, 15 yun. Alright guys, diretso lang. Oh, police. Umiilaw ang pulis. Pull over. Alright guys, focus lang tayo kasi maraming mga pulis ngayon na nandyan na nagpapatrolya at na namamaril ng speed. Baka tayo ay may saan pa. Kumita ka na, nagbayad ka pa. O I mean, imbes na kumita ka, nagbayad ka naman. Yan, patay tayo dyan. Tuloy-tuloy lang ako. Alright guys, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Ayun, lake. Napakalaking lake. Ganyan nakikita mo magandang tanawin, nawawala yung pagod mo, inip mo appreciate natin yung ganda ng tanawin.
tayo binuntutan. Kasi palusong dyan eh, palusong dyan. Yan ang tinitignan ng pulis, yung palusong na yan. Huwag kang pag kayo papunta ka ron, palusong yan. Pag pinakawala mo ang truck mo yan, papalo ng 120 yan. Kung makulimlim dyan sa bandar yan Guys, dito na tayo sa Quebec Quebec. At tuloy-tuloy lang ako, malay-layo pa, 5 oras pa. Mga alas 4 pa ng hapon siguro kung matatapos nito. Makakarating dun. Commercially Zoo. Alright guys, another timbangan bukas na naman. Ang daming timbangan Ito pangalawa na timbangan na naman to. Ang baho ng simoy ng hangin dito. Amoy ebak. Galing siguro yan sa mga mga dayami o yung mga na yan, nabasa. Kasi yan yung pinangsasapin nila sa farm. Iihi tayo. Pagkatapos hinto nga muna tayo. Iihi muna tayo. Naiihi ako. Stop muna. Linagyan nila ng pulis dito kasi hindi pwedeng dumaan dito to kahit empty tayo hindi pwedeng dumaan dyan. Stop pinistop ako. Pinay-stop tayo. Kini-check nila. Ayun na, baka pagre-reportin tayo. Go. Okay. Thank you. Biglang labas yung pulis na nandun Nagulat naman ako. Empty kasi tayo guys Siyempre fully naman ako na wala akong problema Kaso pagka gano'n na pa-stopping ka, mayroon silang titignan yan. Continue on the current road. Lalo first time natin dumaan dito. Yes, yan. Alright. Tapos mahina pa ako sa French. Ganon din sa English. Wala na, paano ko na lang i-defend sa sarili ko Mag-dictionary na lang. Alright guys, tuloy-tuloy tayo. Marami pang mga timbangan na madadaanan dyan, kaya focus lang tayo.
Alright guys, we are now here in Montreal. Ay, pulis oh. Ang daming pulis pa naman dito. Pero pa tayong mga kalahating oras driving mula doon hanggang dito. So hindi ako diretso guys kasi bukas pa naman delivery. Magpa-park muna tayo rito sa malapit na truck stop dito. Park tayo dito sa flying gear rito. At mag-shower nga ako para tamang-tama bukas presko tayo. Tama lang yung oras ko, may natitira pa tayong 2.5 oras eh. Montreal, Quebec. Pero wala pa tayo sa city guys ha. Wala pa tayo sa city. I mean doon sa center city, pero Montreal na to, Montreal na. Andito pa lang tayo sa andito pa lang tayo sa labas ng city. Lang tayo kasi yung ating dyan yung araw nakakasilaw. Ay dandahan lang ako. Keeping my distance. Kumbaga guys, keeping my distance. Degrees. Mainit guys, mainit. Pero sa umaga malamig na. McMasterville Grand. Dapat marunong ka mag-French. Tanda lang. Makarating din tayo doon. Lapit na tayo, kakanan na tayo dito sa truck stop na to. Traffic din sa kabila. Ito, kanan tayo rito. Upcoming exit. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa truck stop. Hindi pala to Flying J, kundi lang ito, Ultramar sabi niya Pakruduan. Pero small truck stop, may mga truck dito
So bukas meron pa tayong 20 miles, sabihin natin 30 minutes drive na lang, malapit na lang dito. Dito na lang ako mag-park guys. Kasi baka wala tayong mapagparkingan dyan eh, mahirap na test. Dito meron, malapit lang naman yung pipick-upan natin eh. Ayan, lumabas yung check engine ng truck ko. Meron na naman tayong iniisip niyan. But anyway, pagdating natin sa talk, papacheck ko yan at papapalitan natin ito. Ikutan natin ang truck bago tayo matulog. Papapalitan ko na rin ito. Gulong ko na to. Kasi wala na to, pudpud na to. Malapit na ang winter eh, baka mamaya madali pa tayo, mahirap na. Mas maigi ng hindi tayo nag-aalala. Alright, tulog na sila. Check, inspection. Kapal ah. Yung maganda guys, maganda tong biyahe ng torque na yun. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo to. Maganda. Kung kayo ay nasa Canada, wag lang yung ano guys, wag lang yung sa Pilipinas overseas, Saudi kayo hindi sila tumatanggap. But anyway guys, putulin ko na video vlog ko to dito. Hanggang sa muli natin pagkikita. At saka kapag ka nag-apply kayo kung nandito kayo sa Canada, sulat nyo ang pangalang Lakay o 2098 para sa referral. Malay mo bigyan ako referral. Meron din kayong sign-on bonus. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Yan. Share vibes lang para sa lahat. Yan. Para sa lahat. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye for now. Lakay Trucker.